Magrereklamo na kaya yan? Tatalikod na kaya yan? Testing of heart po ang problema. Kaya, pag may problema, sabi ng Diyos, in everything, good or bad, sabi ng Lord, give thanks to me. Amen? Magpapasalamat po tayong lagi. Ano man ang nangyayari, sasabihin ko sa inyo, lahat yan lantad sa Diyos. Kaya sabi, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Na ibig sabihin, kung ikaw ay may banal na espiritu, kailangan may self-control ka. Ang sabi nito, self. Ikaw na naman ang gagawa, your own selves, ang magkokontrol sa sarili mo. Hindi yung papigil ka ng papigil. Diba? Ang sabi rito, self-control. So kung ikaw ay totoong nasa iyo ang banal na espiritu, kailangan magkaroon niya ng bunga. At ang bunga daw niya na pag-ibig. At dahil may pag-ibig ka, kasunod niyan, masaya ka, lagi ka na lang masaya at payapa at kaya mong magtiis. At magkakaroon ka ngayon ng self-control. Saan? Sa bibig mo. Na kung alam mong makakasakit ka, stop! Kailangan meron kang self-control. If you are a leader, if you are a Christian, if you have the Holy Spirit, at ang isa sa bunga ng banal na espiritu, self-control. So, makokontrol mo mag-inom, makokontrol mo manigarilyo, makokontrol mo magsugal. Because the fruit of the Spirit is self-control, self-discipline. Self, hindi God's discipline. Hindi God's control, kundi self-control. Amen? So we must know our part and God's part. Part natin po yung magkaroon ng pagpipigil. Hindi na lang yung lagi kang sinasabihan na, huwag ka nang maglasing. Lagi ka na lang kinokontrol ng iba. Di ba hindi maganda yon? Laging iba ang nagdidikta sa'yo? Why? Wala kang control sa sarili mo. Check yourselves. Nasa akin ba talaga ang banal na espiritu? And sabi, the fruit of the Spirit is self-control. Tapos lagi kang aligaga. Lagi ka na lang takot na takot. Lagi kang disturbo. Teka, ang isa sa bunga ng banal na espiritu ay kapayapaan. Wala akong kapayapaan. Kaninong bunga to? Kanino? Sa kaaway, the rubber of peace. Ninanakaw na yung kapayapaan mo. At huwag kang pumayag. Huwag kang papayag. May problema, walang pera, walang pagkain, walang damit, lahat, sabi ng Lord, give thanks to me. I know na kailangan mo yan. Pero ang gusto ko munang makita, your heart, your mouth. Thank you, Lord. Di ba tayo, asar na asar din tayo sa reklamador? Di ba nakakainis? Konting utos mo, wala, hindi pwede talaga, hindi. Kasi ayaw lang. Kaya hindi pwede, ayaw lang. Di ba? So, kailangan magkaroon po tayo ng self-control. So, tingnan po natin yung storya dito nung sinaway ni Jesus yung bagyo. Mark 4:35-41. Basahin ko po sa Tagalog para maintindihan po ninyong mabuti. Mark 4. Ang sabi po rito, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Let's cross over. Kaya iniwan nila ang mga tao, sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Ano yung unos? Problema. Kasi sabi ni Jesus, let's cross over. Pumunta tayo sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, let's go to the next level of faith. Diba? Let us be successful. Ito yun, let's cross over. Ang gusto ng Diyos, makatawid ka. Masolbo yung problema mo. At ayaw ng kaawayan. Kaya sabi rito, nung sila'y patawid, ano nangyari? Dumating ang malakas na unos. Ang unos ay problema, ang unos ay si Satanas. Hinampas na malaking alo ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig.
Si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Natutulog sa gitna ng bagyo. Ginising siya ng mga alagad, "Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil! Peace! Be still!" Ano nangyari? At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik nga ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod, maging ng hangin at ng dagat. Alam niyo po ba na hindi mo kayang magbigay kung ikaw ay wala? Sabi ng Diyos, peace. Bakit kaya niya kayang magbigay ng kapayapaan? Because He has peace and He is peace. Hindi mo kayang magbigay sa ibang tao kung wala ka. Hindi mo kayang magpayo sa tao kung hindi mo naranasan. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kailangan, sabi ng Panginoong Yesus, let's us cross over. Kailangan, we must focus on what we believe and do not focus on what you feel. Ano ang feeling ng mga alagad? Natakot. Natuwa ba si Jesus? Bakit kayo natatakot? Nasaan ang pananalig niyo? Kasama si Jesus natakot? Samantalang si Jesus, alam niya may unos, pero natutulog. Bakit? Kayang-kaya niyang utusan ang bagyo. Na ipinakita rito ng Panginoon, alam niyo ba sineset up lang dito ang mga alagad? Na minsan tayo may problema, sineset up lang tayo ng Diyos. Tinitingnan niya kung magtitiwala ka pa rin, kahit nasa imposible ka ng sitwasyon. At itong pangyayaring ito, nasan si Jesus? Nasaan? May kausap ba ako? Nasaan? Nasa bangka. Ngayon, nasaan si Jesus? Nasaan? Nasa kanang kamay ng Ama. Sino itong nasa atin? Si Holy Spirit. So, the Holy Spirit is the Spirit of God. So, God in us. So, wala sa bangka. Nasaan ang Diyos? Mas blessed tayo ngayon. Dahil yung panahon ni na Pedro, si Jesus ay nasa bangka, pero ang panahon natin ngayon, ang Diyos nasa atin mismo. Paano ka lulubog? Hello? Paano ka lulubog? Ibig sabihin, papayagan ng Diyos na lumubog siya, kasama ka? Kaya sabi ng Diyos, ba't kayo natatakot? Ha? Nasaan ang pananalig nyo? Ang hinahanap ng Diyos, ano? Nasaan ang pananalig nyo? Ngayon, hinahanap din ng Diyos, where's your faith? Lord, nasa bulsa ko. Dito, nakatago. Minsan lalabas, minsan hindi. Para tayong Christian, yo-yo. Ano yo-yo? Ano ba ganon? Yung yo-yo, di ba? Taas, baba, taas, baba. Ganon tayo. Kristyanong yo-yo. Minsan, lalabas ang faith, minsan tatago. Lalabas, palalakarin pa, tatago ulit. Kristyanong yo-yo. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? So, dapat hindi po tayo natatakot. Ang sabi ng Diyos, ipinakita niya sa mga alagad niya kung ano ang dapat gawin. Ang sabi ng mga alagad, di ba? Nung great windstorm arose and the waves beat into the boat so that it was already filling. Pero sabi si Jesus daw ay natutulog. Anong ginawa ng mga alagad? They awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Hindi kaya pareho tayo ng mga alagad na naghihirap tayo, wala tayong pambayad sa mga ko, "Lord, hindi mo ba alam na ako hirap na? Sa sakit na ito, hirap din ako. Sawan-sawa na ako."
Ano ginawa ng mga alagad? Sino ang tinawag? Pero nagre-reklamo, Lord! Hindi nga tinawag na Lord, Teacher! Hindi mo ba nakikita? Lulubog na tayo! Hirap na ako. Wala na akong pambili ng bigas. Hindi mo ba alam? Ganito ang mga alagad. Nang alagad ni Kristo hanggang ngayon, maraming ganito. Lord, nag-born again ako, bakit ako nagkaganito? Di po ba? Para bang Lord, wala lang. Pero tingnan nyo yung response ni Jesus sa verse 39. Ang sabi, then he arose. Ito daw ang dapat nating gawin, na katulad ng ginawa ni Jesus. Na kung ikaw ay may sakit, arose! Tayo! And then, rebuke. And then, said to the sea, peace, be still. Dinisplay ni Jesus kung ano ang dapat gawin kapag natatakot, kapag may problema. Rose, rise up, rebuke the problem, rebuke the storm, patigilin mo. Kanina lakas ng ulan, ha? Pero dahil alam ko to, sabi ko, be still. At tumigil. Bakit? Alam niyo po ba na kaya pala sabi ni Jesus, peace I live with you, na lagi tayong tinatakot ni Satan? Alam niyo po ba kung bakit? Na kapag kasi nag-rebuke ka, without faith, but with fear, hindi mangyayari. Hello? Parang hindi tayo nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo. Ano daw ang dapat gawin kapag may problema? Tumayo ka, huwag kang umalngal. Arose! Rebuke the problem. Diba? And speak to the problem, be still. Peace, be still. Tumigil ka. Mula ngayon, hindi na ako maghihirap. Mula ngayon, uunlad na ako. In the name of Jesus. Amen? Speak to the problem. Huwag mo sabihin, wala. Ang nanay ko mahirap, kapatid ko mahirap, ako mahirap din. Kaya wala na mangyayari talaga sa buhay ko. Ito talaga lahi namin. Iyon ang in-speak mo, it will come to pass. Sabi ng Panginoon, rebuke, ibig sabihin, palayasin mo. Patigilin mo. Hindi yung akuin mo. Hindi yung tanggapin mo na, ganito na lang ako habang buhay. Namatay ang lolo kong ganito, pati nanay ko, ako din. Kasi lahi-lahi yan. Sino may sabi sa'yo? Iba na lahi natin. Lahi tayo ng Diyos. Amen? Glory to God. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. So, kailangan po natin gawin itong ginawang demonstration ni Jesus. He arose, He rebuked, and speak to the sea. Alam niyo po ba itong sea? Di ba ito ay tubig? Hindi ko na ituro ito ng later on. Alam niyo po ba kung yung zodiac sign na sinasabi ko? Mapapalayo lang kasi tayo Kaya pala di ba sabi ng Diyos, hindi ko na muling gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Kung hindi gugunawin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng tubig, sino ang gumagawa ng mga baha? Sino? Sabi nyo nga Aquarius. Next message na lang po yun, ha? Yung zodiac sign pala nakikialam. At tayo sanay na sanay dyan. Alam mo, year of the snake ako year of the dragon ako Those are beasts. No, hindi pala natin dapat yan sinasabi. We are sheep. Hindi tayo snake, hindi tayo dragon, hindi tayo goat. Lahat yan ay gamit ng demonyo. Puro pangalan po yan ng demonyo. Diba? Sabi ko nga, ako nga, Leo. Anong year ka? Tiger. Leo na, tiger pa, kaya pala ang tapang mo. Sabi sa akin. Ngayon, ayoko nang tanggapin yun. Kasi, hindi ako lion, hindi ako tiger, I am a sheep. Ako ay tupa ng Panginoon.
Kasi yung